mga kachika, naging usap-usapan nga sa social media ang ibinahagi ni OG Diaz sa kanyang social media account noong isang araw kung saan inaresto nga daw ang asawa ni Chito Miranda na si Neri Miranda sa hindi nga malamang dahilan. At ngayong araw nga, November 27, 2024 ay binahagi nga ni Chito Miranda sa kanyang social media account kung ano nga ba talaga ang nangyari sa kanyang asawa na si Neri Miranda. At talaga namang ramdam na ramdam nga ng lahat ng nakabasa ng post ni Chito ang lungkot at stress na kinakaharap ngayon ng kanilang pamilya. Ayon nga kay Chito, praying na ma-sort out na ang lahat ng ito, kawawa naman yung asawa ko, never nanloko si Neri at never din siya nanlamang sa kapwa, never siyang kumuha o nanghingi ng pera kahit kanino at alam ng lahat yan. Tulong lang siya ng tulong hanggang kaya niya. Minsan kahit di na nakakabuti sa kanya, kadalasan nga naabuso na siya pero hinahayaan na nga lang niya. Basta wala siyang ginawang masama. Tulad ngayon, endorser lang siya tapos ginamit yung face niya to get investors. Kinasuhan siya ng mga nabiktima. Tapos last week bigla na lang siyang inaresto for the same case kahit hindi pa niya binigyan ng notice na may bagong criminal complaint pala laban sa kanya. And hindi niya na-depend yung sarili niya. Wala siyang na-receive na letter from the prosecutor, walang sabina, walang kahit ano. Wala siyang kinuhang pera sa ibang tao. Lahat ng pera nila na kay Chanda, ang may-ari ng Dermacare. Sobrang bait po ni Neri, as in sobra. Ito yung babaang kinulong nyo without bail habang nakalaya pa ang tunay na may kasalanan. Kaya naman agad ngang bumuhos ang lungkot at simpatya ng mga tao sa pamilya Miranda kung saan nga ang kanilang ilaw ng tahanan ay nasa Pasay City Jail ngayon at no bail nga ang kaso na ito. At ayon naman kay Kiko Pangilinan ay handa nga daw siyang tumulong para sa kaso na ito ni Neri dahil alam niyang biktima nga lang daw ang pamilya Miranda. Samantala, ang mga wais na misis naman at mga fans ni Miss Neri Miranda ay humihingi nga ng hustisya at nananalangin na sana nga ay malampasan ng kanilang pamilya ang napakalaking pagsubok na ito. Agad din namang bumuhos ang suporta at simpatya ng mga kaibigan ng mag-asawang Neri Miranda at Chito Miranda sa showbiz industry. At talaga namang hinihiling nga nila na sana nga ay malampasan ng lahat ang problema na ito. Samantala sa social media account naman ni Sian Gasa ay nagbigay nga siya ng ilang pahayag at explanation kung bakit nga daw ba nagkaroon ng butas at problema ang negosyong ito ni Neri Miranda at kung bakit siya nga lang daw ba ang nakulong at hindi kasama ang kanyang asawa na si Chito. Halika at panoorin natin. Ang mag-asawang Chito Miranda and Neri, particularly si Neri, ay nagbebenta ng shares sa kanilang mga negosyo. Hindi ko lang sure kung ano yung mga negosyo. Ang dami na rin eh. Ang alam ko lang na may recall ako dahil may nakausap ko na isang investor is yung F&B nila, food and beverage business nila, isa tong restaurant. Hindi ko na lang mapangalanan. So what they're doing for the past few years is, for example, mag-open kami ng panibagong franchise, mag-open kami ng panibagong branch dahil wala kaming pondo, so ibebenta namin shares ng kumpanya. Okay, for this particular branch of this restaurant, bibenta ako 10% share sa'yo, investor A, kapalit ng 1 million pesos. Okay, investor B, bibenta ko yung 5% sa'yo, kapalit ng 500,000 pesos. Hindi to exact figures, binibigyan ko lang kayo na example para makuha niyo yung bigger picture. So ngayon, for the past few years, nakarami sila ng branch, nakarami sila ng negosyo, nakarami sila ng kumpanya, and with all these businesses, wala silang puhunan. Alright, I know the feeling, been there, done that, sakit lang sa ulo. Para makalikom sila ng pondo, they keep on selling shares of their businesses, shares of their companies to different investors. And for the past few years, nakarami na sila ng investor. Ngayon, na nangyari, hindi kumita yung mga negosyo. So, natismay yung mga investor. Naghabol, nangingi ng refund. Wala na silang pondo pang refund. Wala naman nandun na sa mga negosyo or nagasos nila somewhere yun. Sinampahan sila ng kaso. So may butas sila doon kasi technically speaking, by law, sa mata ng batas, you cannot sell shares or you cannot sell securities to different people if you don't have a secondary license to do it under Securities and Exchange Commission. Doon pala may butas siya. Kaya siya nakulong. And maraming investors siya. Multiple counts. At the same time,
nangangako siya na ganito yung earnings, okay, bibigay ko sa iyo yung 10% ng kumpanya throughout the years, dahil walang nakuhang dividendo, dahil hindi naman kumita yung negosyo at all, estafa yun, fraud yun. So, yun. Ganun lang kasimple yung chismis. Walang kabet or anything, kaya hindi ito malisyoso, hindi ito controversial. And to be honest, yung ganitong sistema, talamak talaga ito sa industriya. Napakaraming bars and clubs sa Makati, sa BGC, sa Quezon City, and other parts of Metro Manila or other parts of the Philippines na ganito yung sistema. I'll give you one example. Merong isang famous restaurants with multiple branches in Metro Manila. Naitago natin sa pangalang Medyo Lasing na Baboy. Siyempre, miwas tayo sa libel. Medyo Lasing na Baboy. Ngayon, ang market nila to get investors ay mga artista. Kaya kung mapapansin nyo yung mga artista na, oh, si ganito part owner na itong ganitong restaurant, ay si ganitong artista, si ganitong celebrity, ay part owner nitong ganitong bar and club. Paano nangyari? Paano sila naging part owner? Kasi bumili sila ng 1% share, bumili sila ng 2% share. So for example, ako ngayon yung founder ng isang restaurant, ng isang bar or isang club, lalapit ako ngayon sa celebrity A. Pag nalapit ako sa celebrity A, okay, 1% share ng kumpanyang to, ng restaurant na to, kapalit ng 1 million pesos. Exact amount na to. Hindi na to example. 1% ng restaurant na yan is kapalit ng 1 million pesos. Ngayon bilang celebrity, gusto mo ng prestige na matawag na part owner ka nitong kumpanya, the part owner ka nitong restaurant, the part owner ka nitong club dito sa BGC. Papatulan mo ngayon. So, bibili ka ngayon mga bayan ng 1 million pesos for 1% share. So imagine nakalikom sila ng, for example, ako yung founder. Nakalikom ako sa maraming celebrities, maraming investors, maraming businessman ng 49 million pesos. Kapalit ng 49% share. Control ko pa rin yung 51%. So ngayon, binentahan ko ngayon ito ng mga shares. Nakakulik ko mga 49 million pesos. Yung 49 million ba yun? Mga gastos ba yun sa isang club, sa isang restaurant, sa isang bar? No. Hindi pa man din nag-o-open yung negosyo. Hindi pa man din nag-o-open yung bar. Hindi pa man din nag-o-open yung club. Hindi pa man din nag-o-open yung restaurant. Yung founder na nagbenta ng shares, tubong lugaw na agad. So for example, dun sa nabenta yung 49 million pesos, ang ginastos lang talaga sa restaurant, 20M. Yung 29 million, pulsa niya agad yun. 20M, magpapatayo dun sa restaurant. Catch pa dun, yung 51% share, kanya pa rin yun. The same thing na ginawa ni Neri. Kasi yan, bakit hindi nakulong si Chito? Bakit si Neri lang? Kasi si Neri lahat nakapirma sa mga dokumento. So, that's it. Ganyan lang kasimple yan. Sa batid ko. Anong masasabi nyo mga kachika? Just comment down below. And please don't forget to subscribe. Thank you!